consecration during the early part of this year. And lahat po tayo ay in-embrace natin. We all embrace the concept of consecration. At tayo po kinonfess natin, isinapabuhay natin, na ang ating mga kamay, kanino daw po yan? Ang ating mga magagandang paa, kanino daw po yan? Ang ating mga kamay, kanino daw po yan? Ang mga bibig, ang mga mata, ang lahat-lahat daw po sa atin, kanino daw po yan? Kay Lord. Of course, ito po ay ating sinusugan ng another series of our preaching tungkol po sa heart of our Father, which is to fill this house, this is His house, with His glory and with souls. At ngayon naman po, we'd like to tread upon the issue of discipleship. Kasi alam niyo naman, sa mundong ito, dalawa lang. Sabihin niyo nga, dalawa. Kung hindi ka disipulo ni Lord, kanino ka disipulo? Alam niyo na yun. Dalawa lang. Sabihin mo sa katabi mo, dalawa lang. Sino po dito ang gustong maging disipulo siya ni Kristo? Taas ang kamay. Dahil alam niyo na, pag hindi kayo kay Lord. Dalawa lang yan. Amen. So, discipleship is about becoming like Christ, no? Na tayo daw po ay maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Pakitingnan niyo nga yung katabi niyo. Kanino yan nakakamukha? Parang may kamukha ka. Kamukha mo kaya si Jesus? O ikaw ay naniniwala sa theory ni Darwin, ng theory ng evolution, na ikaw ay nagmula sa pamilya ng unggoy. O, pag tinitingnan, sinisimple rin ang sulyap yung katabi niyo eh. Parang gusto nyo sabihin, parang may hawin ha. Parang kumbinsido nga kami. Amen. Pero alam niyo po, tayong lahat na tumanggap sa ating Panginoon, we are considered children of God. Amen. Mga anak po tayo, mga disciples po tayo ng ating Panginoon. And in our relationship with God, there is no question about God's love for us. Amen. Wala daw pong question o wala daw pong duda tungkol po sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. Amen. To make the long story short, alam po natin, ang ating Panginoon, nagkatawang tao, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, siya ay inilibing, nabuhay muli, at ang kapalit nun, binigyan po tayo ng ganap na buhay at kasiyasiyang buhay. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon that is willing to lay down His life for all of us. No, wala pong gumawa ng iba sa atin. Hindi po yan ginawa ni Muhammad, hindi po yan ginawa ng mga great philosopher dyan ng mundo, ng mga matatalinong tao, hindi po nalang ginawa yan sa atin. Isa lang po ang gumawa niyan dahil sa kanyang lubos na pag-ibig sa atin. The Bible tells us this, while we were yet sinner, Christ died for us. Na kahit hindi pa natin kilala ang Panginoon, wala pa tayong relasyon sa Kanya, hinandog niya na ang buhay niya sa ating lahat. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa sarili ko, mahal na mahal ako ng Lord. So, ano ang totoong tanong dito? So, the two question in our relationship equation is not how much God loves us. Proven na yon. Kung hindi, gaano ba natin kamahal si Lord? Pakitanong mo nga yan sa sarili mo ngayon, gaano ko nga ba kamahal ang Panginoon? How much do I love God? No, paano ko ba masusukat ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Today we will learn about 3 simple steps of becoming a disciple of Christ. Sabi ko nga sa inyo kanina, dalawa lang sa mundong to. Kung kay Kristo ka, kay Kristo ka. Kung hindi ka kay Lord, hindi ka kay Lord. Walang nasa gitna. Hindi na puhuso ngayon ang Kristiyano na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, naglalakad sa mundo, pagdating ng linggo, ang banal-banal. Hindi makapasag pinggan pag nasa church. Sabi mo sa kanilang, hindi na uso yan. Hindi na. Because God is calling for consecration and holiness this day. Pag kanya ka. Sino dito kay Kristo? Tas ang kamay. Yung talaga sigurado kang kay Kristo ka. Amen. Amen. At kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay hindi lang anak, you are a disciple of Christ. Ikaw ay disipulo, taga-sunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sumusunod ka nga ba sa ating Panginoon? So, 3 mahalagang steps lang. The first one is to know God. No?
Kung gusto mo maging disciple, number one, you have to know God. Kailangan makilala mo ang Panginoon. Di ba ang sarap naman talaga sumunod sa isang tao o sa isang Diyos na kilala mo? Amen? Kahit naman sa mga boss natin pag hindi natin sila kilala, hindi bukal ang ating pagsunod sa kanila. Tama po ba? Pag hindi natin kilala kung sino yung nag-uutos sa atin, hindi natin feel na gawin yung kanilang pinagagawa. Hindi mo nga yan mamamahal kasi hindi mo kilala. Sabi mo sa katabi mo, kilalanin ko si Lord. Amen. Si Apostle Paul described the process he went through upon knowing Christ. No? Si Apostle Pablo dinescribe niya in the Bible ano yung prosesong pinagdaanan niya when he came to know the Lord. No? Sabi po sa Philippians chapter 3 verses 7 to 11, sa Message Bible, sana meron tayong translation na the message sa taas so that the congregation can read along. Sabi sa verse 7, the very credentials these people are waving around as something special. Yung mga tao daw na nagwi-wave around, nagmamayabang ng kanilang mga credentials, ng napakaganda nilang resume, ng napakaganda nilang curriculum vitae. Wow! Yung mga winawagayway natin, no? Pinagmamalaki natin. Sabi niya, I'm tearing up and throwing out with the trash. Si Apostol Pablo ay isang aral na iskriba ng kanyang panahon. Anak ng Pariseo, lumaking Pariseo, marunong matalino, considered a lawyer kung contemporary times. Pero lahat ng mga runong niya, lahat ng mga credentials niya, nagawa na daw niyang itapon. Abi, bakit naman? Di kaya sira-tok-tok nito si Apostol Pablo. Sino po dito mga nakatapos ng pag-aaral? Meron kayong degree, tas sa kamay. Ako may degree po ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, cum laude po ako nung gumraduate. Pero, nakuha ko rin pong itapon. Sabi nun, along with everything else I used to take for. And why? Bakit na nagawang itapon yun? Because of Christ. Yes, all the things I once thought were so important are gone from my life compared to the high privilege of knowing Christ Jesus as my Master firsthand. Wala daw pong makapapantay sa pagkakakilala niya sa Panginoon ng first-hand, personal basis, compared sa mga credentials na kanyang mga natamo. Pero kung sa ating mundo ngayon, napakahalaga ng ating mga credentials o ating mga natapos, mga pinagmamalaki natin, yung ating mga yaman, yung ating mga titulo. Saan ka nakakita? For example, Juan de la Cruz, PhD. Ano pa yung mga may doctor, meron pa, ano po, DD, ano pa, ADHD. Ay, wala kasama. Ang dahil mga titulo. Pero si Apostol Pablo was able to drop all these things. Sabi niya, everything I once thought I had going for me is insignificant. Lahat pala ng mga bagay noon compared to the knowledge of knowing Christ, walang ikukumpara pala sa pribilehiyong makilala natin ang Panginoon. Amen. Sabi niya, insignificant dog dung. Excuse me po for the term. Tayo daw po ng aso. Pambihira namang translation dito. Imagine mo, lahat ng pinag-aralan ko, nagpaka-doctorate pa naman. Tapos, tayo ng aso. Pambihira. Pero yun ang description ni Apostle Pablo. I've dumped it all in the trash that I could embrace Christ and be embraced by Him. I didn't want some petty, inferior brand of righteousness that comes from keeping a list of rules when I could get the robust kind that comes from trusting Christ, God's righteousness. Wala daw pong sinabi ang ating mga natapos, pinag-aralan, mga achievement, kumpara sa totoong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen! Sino po dito nakaranas ng matitinding problema, taas ang kamay? Matitindi talaga! Yung halos gumulong, gumapang, umiyak ka talaga. Sinagip ba kayo ng diploma niyo? Pag nilabas niyo ba yung inyong mga titulo, yan ba'y nakasolusyon sa inyong mga problema? At the end of the day, sino pa rin ang ating tatawagin tayo mga mananampalataya ng ating Panginoon? Si Lord pa rin. At sabi sa Bible, those who call on the name of the Lord, they shall be saved. At pag tayo naman ay tumawag,
I assure you, sino po dito yung mga tumawag sa Panginoon at sinagot naman ng Lord? Taas ang kamay. Tingnan nyo nga yung dami ng kamay na yan na nakataas. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ibig sabihin, pag nakatrouble ka, tatawag ka kanino? Kay Lord. Magkakasakit ka o may nagkasakit ka. Sinabi ng doktor, sambulatin na lang ang hindi pumipirma sa'yo. Tinaningan ka na. Hanggang Webes ka na lang. Linggo na ngayon. Nakakakaba, hindi ko ba? Pambihira. Hindi ka masasagit ng yaman mo kahit napakayaman mo kung hanggang Webes ka na lang. Pero kung nandito ka at meron kang tunay na pagtitiwala sa Diyos, I'm telling you, kahit nakaupo ka dyan, meron ang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Because you fully trust the Lord. His righteousness. Totoo ang Diyos. Sabi mo sa kapatid mo, totoo si Lord. Hindi joke-joke yan si Lord. Sabi sa verse 10, I gave up all that inferior stuff so I could know Christ personally, experience His resurrection power, be a partner in His suffering, and go all the way with Him to death itself. Wow, ganun na in-embrace ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Jesus hanggang kamatayan na to, hindi na ako bibitaw kay Lord. Bakit? Nakita niya na incomparable, walang katumbas, walang kapares ang makilala mo ang Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Amen. Sino nga ba si Lord sa buhay mo? Pakinggan mo mo, sino ba si Lord? Alam mo naman si Lord, Pastora Wen tagagamot ko yan pag ako'y may sipon. Si Lord pang sipon, naalala ko tuloy si Bishop. Si Lord daw pang sipon. Pero pag ang gamot ay ang sakit ay TB, cancer. Kumbaga ay mga terminally ill. Ay nako, hindi na tatawag kay Lord yan. Pupunta na sa albularyo, pupunta na kay Mang Kwek-Kwek, kay Mang Kep-Kwek, pupunta na sa kung saan-saan, mag-a-abroad na, pupunta na ng pinakamagagaling na medisina. Pero ikaw na nagtitiwala sa Panginoon, isang tawag mo lang, kaya kang pagalingin ng ating Diyos. Amen. If you have that complete and unwavering understanding of who Christ is in your life, sino ba si Lord sa iyo? Ang tagabayad ng Meralco Bill ko yan. Meralco Bill, Diyos ko naman, Meralco Bill. Kaya Meralco Bill mo, 500. 500, buti ka pa 500 na ang bill mo. Paano kung 1 milyon na makakailangan mo? Ako, pambihira, kailangan makapag-isip na ako kung paano ako magnanakaw sa bangko, kung ba ako makapag-kompromiso. Ang dami mo nang naisip. Tinutuyo ka na kung ano nang iniisip mo, kung paano mo magagawa ng paraan, kasi malaki na. Bakit pag malaki na, hindi na natin mapagkatiwala kay Lord na kaya niyang gawa ng paraan? Parang pag malaki na iniisip natin, Lord, dali-dalian mo naman kumilos. Kung gusto mo, tutulungan na kita. Dalian mo naman, Lord, at tagal, tutulungan na kita. Bakit natin tutulungan sa Lord? Kasi hindi na natin pinaniniwalaan na kaya niyang gawin o kaya niyang i-provide pag malaki na. Kasi ang isip mo, pangmeran mo lang si Lord. Paano naman yung katabi mo na pinayaman na ng Panginoon? Tingnan mo yung katabi mo. Naalala ko yung propesiya sa kongregasyon na tumatak yan sa tuktok ko at sa kabuto-butuhan ko. Lahat ng pumapasok dito at nagsisimba sa JCSU, milyonaryo ang prophecy dyan. O sige, basahin nyo lahat ng mga prophecy sa JCSU. Lagi yun, consistent yun. This is a congregation of millionaires. Siguro sabi lang iba, oo nga, naniniwala naman kami. Siguro nga, baka siguro after 30 years pa. Wala ka naman tiwala kay Lord. Huwag ka mag-alala, nasa proseso ka na. Sabi mo sa katabi mo, nasa proseso ka na. Huwag ka maiinip. Amen. Huwag ka maiinip. Propesiya yan ng Panginoon sa atin. If you completely know who Christ is in your life. You know, God is our provider. Mamaya, malilitanan natin ang ating mga benepisyo sa ating Panginoon. Pero si Apostol Pablo, kahit itaktak niyo siya nung panahon na yon, unto death, hindi na raw siya bibitaw sa pagkakakapit niya sa ating Panginoon. Kilala niya. Sabihin mo sa katabi mo, kilala niya kasi.
Sana hindi tayo yung mga kagaya ng mga masyadong kilala lang ang Panginoon kasi napapanood natin sa TV yung mga testimony ng mga taong pumupunta dito. No? O kaya man yung mga nag-testify dito o narinig natin na buti pa si sister ganito, binles ng ganito, grabe, ang 10 na yung sasakyan niya, 7 na yung mansion niya, grabe yung kanyang bank account, lumuluwa na, buti pa siya. At saka siya. Allah, sige, turo mo. Why? You're never believing that it will ever happen to you. Hindi ka naniniwala na pwedeng mangyari sa'yo. Sinong naniniwala dito na pwedeng mangyari yan sa'yo sa kamay? Ano sabi ng salita ng Diyos yan? Kung anong pananampalataya mo, mangyayari yan sa'yo. Kung ang pananampalataya mo, kasi pastora, alam mo ganito. Pinatanap akong mahirap. Lumaki kaming mahirap. Tumanda akong mahirap. Siguro mamamatay na akong mahirap. Wes, sinasabi ko sa'yo kung ganyan ang prinsipyo mo, mamamatay ka ng mahirap. Sino dito gustong mamatay ng mahirap? Yung magbabalot na lang ng dyaryo, baka manghinayang pa pambalot ng dyaryo, tapo ka na lang sa creek. Meron bang gusto nun? Pero sino dito ang gusto na habang siya'y nabubuhay, hanggang sa kanyang mga kaanak-anakan at mga apo-apuhan, pinagpala siya ng Panginoon! Kung kilala mo ang Diyos, then it can happen to you and to me kung kilala natin ang Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo, parang nakakita ng mina kay Lord. Grabe. Hindi niya na daw bibitawan. Sunod yung iba sa atin, ito atin-atin na lang. Please, huwag po kayo ma-offend sa atin. Huwag niyo po akong i-chismis. Atin-atin na lang. Shhh. Yung iba kasi, pag nagkaroon ng problema, ang unang-unang gagawin, hindi na mag-charge. Lilipat ng ibang charge. O kaya man, tatalikuran na si Lord. Kasi may problema. Sino dito may mga problema sa kamay? Palakpakan niyo mga sarili niyo kasi nandito kayo. Uy, ano kayo kung may problema, Pastor? Kasi akala ko pag naging born again ako, wala na akong problema. Sinong may sabi sa'yo? Para po sa mga napakaraming first timer namin na nandito, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Pero kung kayo man po ay naanyayahan na sinabi sa inyo, sige, umattend ka sa church kasi mawawalan ka ng problema. Niloko lang po kayo. Kidding aside, pero hindi po talaga yun totoo. May problema tayo kasi we have an adversary, the devil. Naghihintay lang yan kung paano tayo bibigyan at dadagdagan ng problema. Pero ito ang maganda sa mga taong kilala ang ating Panginoon. Ano ngayon kung may problema ako? Malaki man yan, maliit o medium size. Meron naman akong Diyos. May-ari ng langit at lupa. Hindi naman ako iniwan. Hindi naman ako tatalikuran. Lahat ng ginto ay sa Diyos. Sabi sa Bible, all the gold are mine. Sino dito may problema sa kwarta? Nasa kamay. Napaka-honest talaga ng obligation na ito. Pag kailan tinatanong ko, sino nga? Ulit. Sino may problema? Ayun, no? Kaya anong gagawin nyo ngayon? Maghahanap kayo sino ba maganda bihis dito sa Tenderdi. Andun si Sister Divina Valencia, umupo sa likod, Ay, siguro mautangan yun, artista. Huwag niyo siyang utangan. Yun, Diba? Sino kaya may magandang bihis dito? Mautangan niya. Hindi ka maumutan. Pwede sige magdala sa kongregasyon. Abangan ko na lang yung nakamotor doon sa Mumbai. Hindi. Pagka yun ang una mong iniisip, wala kang pagtitiwala. Hindi mo kilala si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kilala mo kasi. Hindi nyo ba alam na pag humihingi tayo sa Panginoon, isang hingi mo lang, narinig ka na rin. Kaya tayo hindi tumatanggap, may problema talaga tayo dyan. Amen. At di nyo ba alam, sabi sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya pag ikaw ay may problema, tumawag ka sa Panginoon, siya ang ever-present help. Ibig sabihin, kung ngayon mo kailangan,
ngayon darating ang tulong ng Diyos. Amen! Hindi darating yan next year. Aanin pa ang damo kung patay ng kabayo. Kung ngayon may pangangailangan, God is our very present help. Ngayon, sabihin nyo nga ngayon. Lakasan nyo, sabihin nyo ngayon. Lahat ng may pangangailangan, sabihin nyo ngayon. Ngayon. Ngayon ang tulong ng ating Panginoon kung kilala mo ang Panginoon. Sino dito gusto maging disipulo ng Panginoon? Sa kamay? Ano yung unang step? Ano unang step? To know God. Kilalanin mo ang Diyos. Pag kilala mo ang Panginoon, the second step will happen to you. Then you'll start to love God. Mamahalin mo na ang Diyos. Oh Lord, eto pala. Oh, eto pala, Lord, ang ginawa mo sa akin. Lord, eto pala. This is what is in store for me. Diba, no? Wow, how do we love God? Paano ba natin mamahalin ang Panginoon? Tama na ba na sabihin natin sa Kanya, I love you, Jesus. I love you nga eh. Tama na lang ba na sabihin natin, lip service, na mahal natin ang ating Panginoon? Sabi sa Luke 10:27, so he shall answer and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Amen. Ayan talaga pag medyo high-tech. Napindot ko, mali. Ayan. Napunta ako sa menu. Ayan. And your neighbor, ask yourself, paano daw natin mamahalin ang Panginoon? Buong buo ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating lakas, ang ating kaisipan, at kasama ang ating kapwa. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kaya niyo ba yung mahalin? Oh yes, kilala ko yun eh. I love you. Eh, paano kung hindi niyo kilala? O kaya man nandito yung kagaling niyo? Ay, naku, ang pastora eh. Hindi ko kayang mahalin. Siguro pwede ko lang mahalin ang buong kongregasyon, pero yung taong yan, hindi ko yan kayang mahalin. Pero sasabihin mo, mahal mo si Lord. Eh, ito pala ang sabi, this is how we love God. Na mahal din natin ang ating kapwa. Amen. Eh, paano? If you're a rich person, nakatabi mo dyan sa congregation, ay hindi naman masyadong rich. Sabi mo, mahalin natin ang Diyos. Amen. Yes, Lord. Hindi, kailangan palang mahalin mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin natin ang kapwa natin. Kaya kilala mo yan o hindi? Pero alam niyo, the Bible defines love kung paano natin mamahalin. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 18, tignan niyo kung paano tayo magmamahal sa Diyos, lalo na sa kapwa. Kasi alam niyo si Lord, ang daling mahalin. Tama po ba? Ang daling mahalin ni Lord eh. Diyos siya eh. Lakas na palakpak niyo dyan. Pero ang kapwa! Ay, nako. Ang kapwa. Ay, nako. Kapwa, lalo na yung mga hindi kaibig-ibig. Yung mga nakakainis. Yung mga swangit. Hirap mahalin niya, Pastor Ray. Pero this is how the Bible describes love sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 8. If I speak with human eloquence and angelic ecstasy, sa Message Bible na naman po ito, but don't love, I'm nothing but the creaking of a rusty gate. Parang wala ka daw pag-ibig, pero napakagaling mo magsalita. Para ka daw may kalawang na gate kung tumunog. Wala kang pag-ibig. If I speak God's word with power, revealing all His mysteries and making plain as day, and if I have faith that says to a mountain, jump, and it jumps, but I don't have love, I am nothing. Kahit ikaw ay napaka-spiritual, sabihin mo sa bundok na yan, tumapon ka o ikaw ay tumalon, mapatapon ka, ay gagawin, mangyayari. Pero kung wala kang pag-ibig, wala ka rin. Sabi sa verse 3, if I give everything I own to the poor, wow, and even to the snake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. No, kahit ito, pamigay mo lahat, maging pilantropo ka. O pinaka-grasyosong tao ka, pamigay mo lahat. O kahit mamatay ka daw bilang isang martir, kung hindi ka rin naman marunong umibig sa kapwa o marunong umibig, wala ka rin. Sabi mo sa katabi mo, wala ka rin. So no matter what I say,
without love. Walang pala yun. Kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, kahit gano'ng kayaman, kung wala namang pag-ibig, bakit pa rin ang tawag sa akin ng Biblia? Ano sabi sa verse 4? Love never gives up. Love cares more for others than for sin. Ito daw ang pag-ibig. Hindi daw marunong sumuko. Ito daw ay nagmamahal, nag-aalaga sa iba more than sa iyong sarili. Wow, ang hirap gawin ito. Tama po ba? Kasi alam niyo naman ang henerasyon natin ngayon. Ako muna. Ako muna. Me first. Bago kayo. Mahirap talaga gawin. Love doesn't want what it doesn't have. Love doesn't strut, doesn't have a swelled head. Ang pag-ibig daw, hindi malaki ang ulo, hindi mapagmalaki. Ang hirap din gawin nito. Lalo na kung meron ba kayong mga kakilala na pag dumating parang may dalang ipo-ipo, signal number 21, ang hangin, ano? Naku, hindi daw pag-ibig yun. Ano pa sinasabi dito? Sa verse 1, doesn't force itself on others, isn't always me first. Hindi daw palaging inuuna ang sarili. Doesn't fly off the handle, doesn't keep score of sins of others. Hindi ka nagbibilang ng offenses ng tao sa'yo. Naku, ang hirap gawin ito. Ang dami namin counseling, no, bilang mga pastor. Normally, ang dami namin kina-counselan, puro may ngit-ngit sa kanilang puso. Hindi mo lang alam, pastor, na ginawa nito sa akin. Umpisa niya, nagsimula ito ng 1970. Diyos ko, 2,000 plus na ang taon, 1970 pa. Patawarin mo na, sabi mo sa katabi mo, patawarin mo. 10 years ago, pastor, Weng, itong ginawa sa akin yan. Diyos ko naman, 10 years na. Pastor, napatawad ko na siya. Pero huwag ko siyang makita. Kamusta naman ang pagpapatawad mo yan? Napatawad ko na po silang lahat. Opo, pastor. Pero yung ginawa mo nila sa akin, ganito po. At talaga pag nagkikwento, parang sariwang-sariwa ka, 20 years ago. Diyos ko naman, sabi mo sa katabi mo, patawarin. Kung ayaw mong pumangit, patawarin mo na. Ang lakas makatuyo ng hindi pagpapatawad. Nakakatuyo yan, even to the core of your being. Sabi sa verse 6, doesn't revel when others grovel, takes pleasure in flowering truth, puts up with anything, trusts God always looks for the best, never looks back but keeps going to the end. Hindi na mahalaga kung may pag-ibig kay nakaraan, tapos na yun eh. Sabihin mo sa sarili mo, tapos na. Tapos na. Yung kahapon yun, ngayon ibang araw na. Sabihin nyo, today is a new day. Kahapon nga eh, tapos na yan. Sabi doon, love never dies. Amen. Ganito raw ang pag-ibig na dinidescribe ng Biblia na pwede natin sa ating Panginoon, lalo na sa ating kapwa. Ito pala ang love na sinasabi. Kasi yung love na concept natin, pagbatik-batik lang. Ay, I love naman the sister. I love the bread. Batik kami, pero pag na-offend, pagka merong hindi nagustuhan sa church, naku, ipe-Facebook. Doon maglalabas ng kanyang saloobin sa Facebook. Huwag sa Facebook. Ay, Lord mo na lang galit. Amen.
At kung iyan ay tapos na yan. Diba? Ay, Lord, madali. At kung tapos na, maybe I'll let go na. Ayaw mong pumangil eh. Sino dito ang gustong pumangil? Kung ayaw nyo, magpatawad tayo. That's how we love. Ano yung una natin gagawin to become a disciple of God? We first know God. The second thing, we love God. Mahalin natin. Hindi lang si Lord, pati kapwa. At ang ikatlong bagay, we serve God. Paglingkuran natin ang Panginoon. Siguro sabi ng iba, sana hanggang number 2 love. Ba't naman kasi may serve pa? Talagang ganun eh. How I wish na pwede kong putulin hanggang love. Magmahalan na lang tayo. Alam niyo, ang church is about, just us. Tayo na lang, magmahalan na tayo, happy-happy tayo, ayan, magkakakilala tayo lang, at tayo lang talaga. Tayo na lang talaga. Ba't kasi may number, ganun talaga eh. Kung mahal mo ang Diyos, at kung gusto mong maging disipulo ng Panginoon, God is asking you to serve Him. Sana ka nasusulat siya. Sige, tingnan niyo. Yung iba kasi, Pastora, pwede ba? Alam niyo, may mga feedback kami na huwag po kayo magagalit sa amin. Ano po, kami po yung namamastor sa inyo. And we want to pastor you ng ayon po sa ating Panginoon. Kung gusto lang namin kayong lugurin, ay talaga, magluguran na lang tayo dito. Para peace tayo lahat. Pero bukod sa we want to please you sana, our topmost priority as pastor is to please our God. Amen? Sabi po ng Panginoon, kung mamahalin natin ang Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Sa papaanong paraan ba tayo maglilingkod? Naalala ko tuloy sabi sa Joshua 24 verse 15. Yung mga tao ng panahon na yun, na naitawid sila ng Diyos mula sa Egypt, may nagrereklamo dahil pinapaserve sila ng Panginoon. Nagrereklamo, binless na, nagrereklamo pa rin. Ang daming blessing na binigay ng Panginoon, pinagaling ng may sakit nila. Binigyan ng magandang trabaho, binigyan ng magandang negosyo, dumami ang kayamanan. Lahat ng hiningi kay Lord, ibinigay ni Lord. Tapos sabi ng Panginoon, serve me. Nagalit. Sabi tuloy ni Joshua din sa book ng Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi ka lugod-lugod sa inyo, bating na mukha naman, then choose for yourselves this day whom you will serve. Sabi ng Panginoon, kung ayaw mo maglingkod kay Lord, mamili ka ngayong araw na ito. Ano sabi dyan? Whether the gods your ancestors served beyond Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Kung ayaw mo maglingkod kay Lord, paala ka. Maglingkod ka sa iba. Parang ang translation ganito sa modern times. Kung ayaw mo maglingkod sa Lord, bahala ka na sa buhay mo. Sabi ko ba, ganang translation? Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, do you think that serving God is undesirable? Sa palagay niyo ba, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, it's something na off sa atin, nakaka-turn off. Sana pag pupunta kami sa JCCO, pabayaan na lang kami nakaupo. Lakasan ng aircon, kantahan ng preaching, at na kami makatulog habang nandito kami. Hindi nga, pumunta pa kayo dito, matutulog lang, ano? Dapat ganun. Huwag niyo kami pakilusin. Ayun na naman itong mga pastor na ito, palagi lang sinasabi, maglingkod kayo kay Lord. Mag-share kayo ng word. Ayun na lang na yan, naririnig namin. Ayun. O, ito sinasabi ng Panginoon sa atin. If serving the Lord seems undesirable to you, kung sa palagay mo, hindi ka tuwa-tuwa sa'yo na maglingkod kay Lord. Imagine. Parang nalaman ng Biblia, mga puso ng ilan sa atin dito. Bahala ka. Gusto mo, maglingkod ka na dyan sa mga pagan gods.
Sige, maglingkod ka na lang sa pera. Maglingkod ka na lang kung saan dyan. Gusto mo, maglingkod ka sa mga stars. O, yan. But the prophet said, "But as for me and my household, we will serve the Lord." So, paano ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Kasi naman, hindi naman kami makakapagpastor na kagaya ni Bishop Jonathan. Kasi naman, mahal naman namin ang aming mga pamilya. Sobra naman kayo. Palagay niyo sa aming mga pastor, hindi namin mahal ang pamilya namin. Hindi naman tayo lahat tinawag magpastor. Hindi naman tayo tinawag lahat maging propeta. Hindi naman tayo tinawag lahat bilang maging guro ng Biblia. Hindi naman tayo lahat tinawag maging apostol at maging propeta. Pero pwede kang maglingkod sa Panginoon. Sabi sa Colossians chapter 3, 23 to 24, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving." So, paano ka daw maglilingkod sa Panginoon? Whatever you do, whatever. Kung anong ginagawa mo, pwede ka maglingkod kay Lord. Hindi ko po kailangan iwanan yung trabaho mo. Pero sa trabaho mo, pwede ka maglingkod kay Lord. O yung mga nanay dyan, hindi ka kailangan pumunta dito araw-araw, no? Pero kahit sa bahay, pwede ka maglingkod sa Lord. Yung mga estudyante, ayun ba yan? Ibig sabihin, hindi na kayo mag-aaral, dyan na lang kami. Hindi. Mag-aaral ka mabuti. And you can still serve God. Kaya kasabi doon, whatever you do, work at it with all your heart. Gawin mong pinakamabuti na ginagawa mo para sa Panginoon. Sa ganyang paraan, naglilingkod ka sa Kanya. Amen. Iba mga empleyado dito pag wala ang mga boss, when the cat is away, the mouse will play. Wala ang boss. Kaya, wadi-wadi lang ang aming gagawin din. Kahit nandiyan ang boss mo, wala. Trabaho ka. You're serving the Lord. Amen. Yung nakaraang week na tinuro sa atin ni Pastora Vicky, we learn to share the Word of God. Yan na naman yung Word of God. Ano ba naman yan? Yan na naman. Hindi nyo naman kailangan memoryahin ang buong Biblia para makapag-share kayo ng Word of God. Sino dito ang may ginawang mabuti ang Panginoon sa buhay nyo? Kahit isa! Nasa kamay! O tingnan nyo, diyan na-share nyo sa iba. Meron ginawang Panginoon sa inyo You start sharing it to others. Hindi chismis. Yung kapitbahay namin, ganito yun. Bilis-bilis, Pero pag Word of God, kung may isang ginawa sa inyong Panginoon, kahit isa lang, magsimula kang i-share yan sa iba. Alam mo, muntik na akong masagasaan. Dapat namatay ako, pero buti na lang sinagip ako ng Lord. You can share that. You can share about the goodness of God. Yung iba kasi intimidated, kailangan memorya nila ang buong Biblia. Hindi, kahit yung testimony mo. At mas maganda nga kung meron kang salita ng Diyos na pwedeng ibahagi. Ang ating walang kamatayan, ever, eternally effective. John 3:16. Memorize niyo ba yun? Sino may memorize ng John 3:16? Ayan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Kung alam niyo yun, mahal naman tayo ng Panginoon. You can start sharing the Word of God. At huwag ka mag-alala. When you're serving God, sagot ka ni Lord. Sino dito gusto maglingkod kay Lord? Taas ang kamay. Sagot ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, nagtaas ang kamay. Sagot ka ni Lord. Sagot ka ni Lord. Kasi na, ayaw ka naman maglingkod kay Lord. Ano ba naman ang meron dyan? Pagkakakitaan ba dyan? Kasi itong mundong ito, tinrain tayo, palagi ang tanong, may pagkakakitaan ba dyan? Ano bang meron ako dyan? Buti na lang, tumatend up ngayon may Mother's Day, may libreng tomato sauce. May print pa ng GCSGO. Alam ko na, handa ng lahat ng mga nanay ngayon sa 10-20. Spaghetti. Dahil may libreng sauce. Diba? Ano bang meron ako dyan? Papupuntahin niyo ako dyan Meron ba ako dyan? Kikita ba ako dyan? Paano yung appointment ko? Paano ang appointment ko? Kikita ba ako dyan? Sabi mo sa katabi mo, sa
sagot ka ni Lord. Sige lang, sagot ka ni Lord. Yun ang ating Panginoon is not an unjust God. Hindi siya unfair na Diyos. Pag nalugod mo ang Panginoon, kilala mo lang kung gaano kagalante si Lord. We'll talk about the benefit and disciple. Tatlong bagay kung paano tayo magiging disciple. Number 1 is, know God. Number 2, love God. Number 3, serve natin ang Panginoon. Huwag kang mag-alala. Sagot ka ni Lord. I'm sorry, hindi ko po magamit yung word na compensation. We are not compensated as Christians. We are not being compensated as children of God. Hindi po tayo swelduhan. Hindi po tayo 8 to 5 na mga Kristiyano. Hindi ko po magamit yung word na compensation because it has something to do with payment. Ibig sabihin, tinatanggap mo ang pinagtrabahuan mo. That's compensation. Pero hindi naman ganun ang sistema ng ating Panginoon. Nung tinanggap mo ang ating Diyos, ang benepisyo at ang reward mo is for eternity. Amen. Mula sa buhay ngayon at hanggang tayo ay makasama na ng ating Panginoon, you are being rewarded and benefited by God. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. So hindi natin pinagtatrabahuhan ang mga bagay na libre namang ibinigay sa atin ng Panginoon. Libre ito. Kaloob ni Lord. Gift. Regalo ng ating Panginoon. At ang regalo niya sa atin, when we received Him as Christ, our Lord, He gave us eternal life. Binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Sino po dito ang tumanggap kay Lord sa kamay? Amen! Kayo ay binigyan, tayo lahat ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Sa termino ng mga hindi nakakaunawa, ibig sabihin, hindi ka pupunta ng impyerno. Ang punta mo ay langit. Kaya lang marami ngayon, nagkikristyanuhan. Yung mga nagkikristyanuhan, tandaan ninyo, pupunta rin kayo sa langit-langitan. Ganyan talaga, what you sow, you reap. Kaya kung authentic ka na Christian, langit talaga ang punta mo. Sino dito papuntang langit? Alam mo, pupunta ka langit ka sa kamay. You should be confident. Kilala mo ang Diyos mo eh. Alam ko, langit ang punta ko. Hindi sa langit-langit. Sabi sa Psalms 103 verses 1 to 5, this is our benefit. Praise the Lord, all my soul and all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Huwag mo daw kalimutan lahat ng iyong benepisyo sa Panginoon. So may benepisyo ka. Sabihin mo sa katabi mo, may benepisyo ka. Firstly, who forgives all your sins and heals all your diseases. Pinatawad lahat. Anong hindi kasama sa lahat? Wala, lahat na. Lahat ng kasalanan mo, pinatawad. Lahat ng sakit mo, pinagaling. Who redeems your life from death and crowns you with love and compassion. Nililigtas ka lagi sa kapahamakan ng Panginoon. Who satisfies your desires with good things, so your youth is renewed like the eagles. Wow. Yun ang benepisyo mo. Tandaan mo yan. Ang sarap maging disipulo ng Panginoon. Sabi sa John 15 verses 7 to 8, kung gusto mo ng reward, dahil tayo may tayo sa reward, lahat ng mall ngayon may reward na, di ba? Reward cards, reward points, reward this, reward that. O si Lord din may reward class. Sa John 15, 7 to 8, if you remain in me and my words remain in you. Ano sinabi? Ano? Ask whatever you wish. Yun ang gusto kong word. Yung you wish. Kasi hindi sinabing ask whatever you just need. No, what you wish. Yung kaya mong hilingin. And it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So kung ikaw ay disipulo ng Panginoon, ito ang reward mo.
Humiling ka ng kahit na ano. Sabihin nyo nga kahit na ano. Lakasan nyo, sabihin nyo kahit na ano. Anong sabi to ng Biblia? Baka pagbigyan ka ni Lord. Baka i-consider ni Lord na ibigay sa'yo. Hindi, ang sabi doon ask whatever you wish, and it will be done for you.